Kapag kayo nagbigay malungkot, meron ba dito na kapag kayo nagbibigay sa kahit kanino na gusto nyong bigyan, malungkot kayo? Halimbawa ako. Halimbawa ginto, meron akong gustong bibigyan. O ito tayo. Pamanas tayo. Pero mag ganon, hindi ba? Lahat na nagbibigay, kapag ito ay mula sa puso, kailangan ay masaya. Alam nyo nga po, lalo na dito sa ating gawain, kapag oras ng ating pagbibigay ay walang iba tayong binibigyan kundi ang Panginoon. Pero, ang lahat ng ibinibigay natin mga kapatid, tandaan natin, hindi mismo sa Lord natin ibinibigay ito. Kasi ang lahat ng ibinibigay natin, na kay Lord na, sa Kanya nang galing lahat ito. At hindi na kailangan ng Panginoon kung ano man yung binibigay mo, nakaloob mo o ikapo mo, na hinihiling din ng Diyos na ibigay natin. Ito po ay ibinibigay natin para sa gawain. Di ba meron po siyang salita sa Malakias na sabi niya, dalhin mo ang iyong buong ikapo at ng iyong kaloob sa aking kamalig. Anong ibig sabihin sa aking kamalig? Siyempre, nasaan yung kamalig niya? Nasa templo o nasa simbahan, sabi natin, or church, no? So, sabi ng Panginoon, sa ating pagpunta rito, dalhin mo ang iyong kaloob at ikapo sa gawain ng Panginoon dahil ang lahat ng ibinibigay natin, ito ay ginagamit natin para extend ang gawain ng Diyos, para lumago ang gawain ng Panginoon, para makatulong sa mga nangangailangan din. Hindi lang dito sa loob ng iglesia, kundi maging sa ibang, sa mga iba na nangangailangan din ng tulong. So, hindi man namin iniisa-isa sa inyo kung sino yung binibigyan namin o tinutulungan namin, pero alam niyo po, lahat ng ibinibigay natin dito ay naka-record po yan. Naka-record yan at nandoon din kung saan natin ginagamit yung lahat na pumapasok, nakaloob at ikapo ng bawat isa. So ngayon po mga kapatid, alam niyo po, sabi ng Panginoon, ang sikreto po ng blessing ng Panginoon ay ang pagbibigay. Amen po ba tayo doon? Nais po ba natin na maranasan ang kayamanan ng Diyos or kasaganaan ng Panginoon in terms of finances natin? Sino po ang nagnanais na makaranas ng kasaganaan at ng kanyang kasaganaan ng kanyang biyaya lalo sa ating financial na pangangailangan? Alam ko lahat tayo nagnanais na maranasan natin ito. Pero sabi ng Panginoon, sabi niya, ikaw ay magbigay. Magbigay ka, hustong takal, siksik-liklik at umaapaw, at ito rin ang gagamitin ng Diyos upang ikaw ay pagpalain. Kung ikaw ay nagbibigay, na napipilitan lamang, anong expect natin na measurement din ng Lord na gagamitin niya? Sabi nga, mapipilitan din ang Lord na ikaw ay pagpalain. Pero ang Diyos natin ay hindi ganoon. Ang Diyos ay masagana, mayaman, mabuti, mabait, tapat ang ating Diyos. Amen po tayo doon. At nakikita ng Panginoon yung design ng puso ng bawat isa sa atin. Sabi ng Panginoon, kapag tayo nagbibigay ng masaya, ang Diyos ay magbibigay din ng masaya. Amen po tayo. At sabi pa nga niya sa 4:19 ng Filipos, na ang ating Diyos ang magbibigay sa atin ng lahat ng ating pangailangan. May kakulangan ba? Wala po, kasi ang sabi ng Lord, sa lahat ng inyong mga pangangailangan, ang Diyos ay tapat para ibigay sa atin. And my God shall supply all your needs according to His glorious riches in Jesus Christ our Lord. So, ibig sabihin, kung ang ating Diyos na Ama, sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, ay mayaman, nais din niya sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya, sa lahat ng Kanyang mga anak, sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya, nais ng Panginoon, payamanin din niya tayong lahat. Amen po ba tayo? At kung tayong lahat ay makaranas ng kayamanan, kasaganaan ng Lord, marami ang magpapasalamat sa atin. Kasi bakit po? Ito po ay nakakapagbahagi tayo sa gawain ng Lord, nakakatulong tayo sa iba, sa mga nangangailangan. So lahat yan gagamitin natin para sa ikabubuti ng lahat at sa ating kapwa. Amen po tayo? Ngunit sa higit sa lahat,
ito nga po ay inuutos ng Panginoon, magbigay tayo para sa kanyang gawain. Okay? Ito ay mabuting gawain, ito ay mabuting gawa na kapag ginagawa natin ito, sinusunod natin ang Diyos ng may pag-ibig, may kagalakan, at may saya, ang Panginoon asahan din natin. Ayon sa kanyang ipinangako, ang Diyos ang siyang magbabalik sa bawat halaga na ibinibigay natin sa gawain yan. Amen po tayo doon. Ngayong hapong ito, naniniwala ko na tayo lahat ay handang-handa na magbigay ng ating kaloob, kasi sabi nga po, dapat po nga po, bago po tayo pumunta ay nakahanda na ho. Or kagabi pa lang, ay nakahanda na po yung ating ibibigay sa Panginoon. Kasi baka mamaya, ang nagbunot mo doon sa wallet mo o doon sa bulsa mo ay baka yung kulubot na o yung baka lumang-luma. Alam niyo po, ang ating Panginoon ay Diyos at Hari yan. At ang Diyos natin ay sabi nga po, hinahangad niya ay yung pinaka-best na pagpupuri. Amen ba? Pinaka-best na pagsamba. Ito isang example ko lang muna sa Bible po, ano? Alam niyo po yung handog ni Cain at ni Abel? Kilala niyo po kung sino si Cain at saka si Abel? Si Cain at saka si Abel ay anak ni Adan at ni Eva. At alam niyo po ba, pareho silang naghandog. Itong si Cain, ang handog niya ay yung parang tira-tira lang, parang ganyan, no? Pero itong si Abel ay pinili niya yung pinakamagandang bagay na ihandog niya sa Diyos. Kasi alam niya na ang lahat ng bagay na tinatamasa nila ay galing sa Diyos. Alam niyo po, noong sila ay parehong naghandog, kinalugdan ng Diyos yung handog ni Abel. Kasi bakit? Yung puso ni Abel na naghandog ay tama. Kasi pinili niya yung pinaka-best na handog na para sa Lord. At ito naman si Cain, nagbigay siya na parang marami pa siyang, maraming sabihin natin reklamo, o kaya parang may pagyayabang, parang gano'n. Pero alam niyo, ang Panginoon, nakikita niya, sabi ko nga, yung desire ng puso natin. No? So, nawa po, ito po, paalala ko po ulit, naway sa susunod po na magbigay tayo sa Lord, piliin po natin yung pinakamalutong, pinaka-best po yun para sa Panginoon. Amen po ba tayo? Huwag po natin ibigay naman po sa Kanya yung tira-tira o yung lumang, nakakakita ba kayo naman, napakaluma, na papel, na bills na pera natin, merong napakalumang 20, pera pa rin yun, o tama, okay, in-accept pa rin natin, pero ang ibig kong sabihin, kapag tayo magkaloob, maghandog sa Panginoon, piliin natin yung pinaka-best na handog, at alam nyo, naniniwala ko kapag ito ang heart desire natin, ang laman ng puso natin, Lord, ang Panginoon, naku po, dahil siya ay napakayaman, kailanman hindi tayo bibigyan ng tira-tira, hindi tayo bibigyan ng Lord na ang, yung luma, ika nga, o kaya hindi tayo bibigyan ng Lord yung parang napipilitan lang ang Panginoon sa pagbibigay. Alam niyo naman ibig kong sabihin, yung parang tipid ba ang Panginoon? Hindi. Sabi nga, and my God shall supply all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. So, ibig sabihin, lahat ng aspeto ng buhay natin, i-bless tayo ng Panginoon. Lahat ng mga pangangailangan natin, idaragdag ng Panginoon sa atin kapag nakita niya na tama yung puso natin sa pagbibigay, pinaka-best din ang ibibigay ng Panginoon sa atin. Amen po tayo doon. So mga kapatid, yun nga po, mas maganda na next time po kapag tayo ay pumunta rito at meron tayong kagalakan na mag-share ng mga blessings na binigay ng Panginoon sa atin, tinatanggap po natin to. Pero yun nga po, mas maganda po kung i-design natin na yung pinaka-best na ibigay natin sa Panginoon. Amen po. Amen.